Glenda, bakit tambak pa rin ang mga hugasin natin sa lababo? Anong ginawa niyo ni Jello maghapon dito sa bahay? Masama kasi ang pakiramdam ko, Ate Megan. Pwede ba si Kuya Jello na lang ang maghugas? Bakit ako? Hindi mo ba nakikitang nag-aaral pa ako? Okay, sige ako na muna maghuhugas. Magpahinga ka na muna, Glenda. Ikaw naman, Jello, tapusin mo na yung ginagawa mo, ha? Salamat po, ate. Maunawain at mapagbigay si Megan sa kanyang dalawang kapatid. Simula nang mamatay ang kanilang mga magulang, siya na ang nag-aruga at nagbigay sa lahat ng pangangailangan ng mga ito. Hanggang sa makapangasawa na siya, kinupkup niya pa rin sina Jello at Glenda. Sa pag-uwi naman ng kanyang asawa, naabutan siya nitong naguhugas ng plato at nadismaya ito. Mahal, nandito na ako. Kumusta ang trabaho mo? Maayos naman. O sandali, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan yung mga kapatid mo? May sakit si Glenda ngayon eh. Si Jello naman nag-aaral pa. Malapit na kasi ang exam nila. Di ka ba napapagod? Nagtatrabaho ka na tapos pag uwi mo ikaw pang gagawa ng mga gawaing bahay. Kung ganyan lang, bakit hindi mo na lang kaya sila ibigay sa lola nyo? Ano ka ba? Alam mo naman na hindi sila pwede ron. Bata pa lang kami, pinagbawal na ng mga magulang namin na pumunta kay Lola Miranda. Bakit naman? Ano ba kasi ang dahilan? Isang kilalang babailan ng lola ko. Pero dahil mas pinili niyang maging mangkukulam, tinakwil na siya ng buong angkan namin. Ganun ba? Pero Megan, ang akin lang ha. Sana wag mo hayaan na abusuhin ka ng mga kapatid mo. Huwag ka mag-alala, ayos lang ako. O kumain ka na lang. Pinagsawalang bahala na lamang ni Megan ang sinabi ng kanyang mister at mas binuhos niya ng walang pag-aalinlangan ang pagmamahal para sa kanyang mga kapatid. Binibigay niya ang lahat ng gusto ng mga ito kahit wala nang matira sa kanya. Kinabukasan, bago pumasok ang bunso nila na si Glenda, nang hingi pa ito sa kanya ng dagdag na baon. Ang dami naming project ngayon, ate. Ba't hindi na pwedeng wala akong maiaambag? Magkano bang kailangan mo? Kahit mga 300 pesos lang po sana. O siya, sige na. Basta mag-aaral kang mabuti, ha? Nakangiting inabot ni Megan ang pera sa kapatid at umalis ito sa harapan niya nang hindi man lang nagpapasalamat. Isang empleyado ang babae sa kanilang barangay hall at kahit kinukulang ang kanyang sinasaho doon, pilit niya pa ring pinagkakasya ang mga ito. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nagbubulakbol lang ang dalawa niyang kapatid. Uy, Glenda, anong ginagawa mo rito? Di ba may klase pa kayo? Anong pakialam mo, Kuya Jello? Bakit ikaw din naman ah? Bakit nandito ka rin sa mall? Huwag mong binabalik sa akin yung tanong ah. Kapag nalaman ni Ate Megan na nagbubulakbol ka lang at ginagastos mo lang sa paggagala rito ang perang binibigay niya sa'yo, sigurado ako, malalagot ka sa kanya. Hindi ako natatakot na malaman niyang ginagawa ko. Siyang nakakatanda sa atin, kaya obligasyon niyang ibigay ang mga pangangailangan natin. Pero hindi niya hawak ang buhay ko, no? Kung ano man ang gawin ko, wala siyang karapatang kontrolin ako. Ganun na? Sige, humanda ka sa kanya mamaya. Hindi nagdalawang isip si Jello na isumbong ang bunsong kapatid sa kalokohan na ginagawa nito. Kaya nang makauwi ang Ate Megan nila, agad niyang sinabi ang pagbubulakbol ni Glenda. Sumagot ka sa akin, Glenda. Totoo ba ang sinasabi ni Kuya Jello mo na hindi ka naman talaga nag-aaral? Oo, ano naman ngayon? Tsaka, bakit ako lang ang sinisermonan mo, ate? Hindi rin naman nag-aaral si Kuya. Gumagala nga lang din siya sa mall kanina eh. Ano? Ibig sabihin pareho niyo lang ako niloloko? Binibigay ko ang lahat ng kailangan niyo kahit nga wala nang matira sa akin. Basta ang importante masaya kayo. Tapos ganito lang ang gagawin niyo? Ikaw, Glenda, ayusin mo ang buhay mo para sa ganon hindi na kita maging pasanin. Simula ngayon, bawal ka nang sumama sa mga kaibigan mo. Ano? Hindi porket ikaw ang nagbibigay sa akin ng lahat ng pangangailangan ko, may karapatan ka ng pagbawalan ako sa mga gusto ko. Ganun ah, ayusin mo yung mga sagot mo sa akin. Hindi na nakapagpigil pa si Megan at nagawa niya ng pagbuhatan ng kamay ang bunsong kapatid. Ang pangyayaring yun ang magdudulot ng kanilang hidwaan. Sa mga sumunod na araw, tila ba'y walang nangyaring samaan ng loob sa pagitan nila.
Patuloy pa rin siyang nagbibigay ng suportang pinansyal, subalit nauuwi lang ito sa pang-aabuso sa kanya. Madalas pa siyang nawawala ng pera sa kanyang pitaka at ilan sa mga gamit niya ang biglaan na lang naglalaho. Ate Megan, ano bang hinahanap mo? Kanina ka pa hindi mapakali dyan ha. Nawawala kasi yung wedding ring namin ng Kuya Marco mo. Hindi mo ba napansin? Hindi po ate. Nasaan na kaya yun? Nakalimutan ko lang kunin sa banyo kanina eh. Pagbalik ko wala na. Naging palaisipan kay Megan ang pagkawala ng wedding ring nila ng mister. Ngunit hindi siya sumuko na hanapin ito. Hanggang sa makauwi ng bahay ang kapatid niyang si Glenda na may dalang mga pinamiling damit. Nang subukan niya itong tanungin kung saan ang galing ang pinanggasto sa mga bitbit nito, nagalit agad ang dalaga sa kanya. Pinag-iisipan mo ba ako na masama, ate? Bakit kailangan mo pang tanungin kung saan nanggagaling ang perang pinamili ko sa mga ito? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang naman, gusto kong matiyak na wala kang ginagawang masama. Wala talaga akong ginagawang masama, kaya tigilan yung katatanong sa akin. Huwag mo ngang pagtaasan ng boses si ate. Umaabuso ka na talaga, Glenda ah. Kung wala ka talagang ginagawang masama, sabihin mo sa amin kung saan nanggaling ang pinanggastos mo sa mga luho mong yan. Bakit niyo ba ako pinagtutulungan? Nakakainis na kayong dalawa! Umiyak na pumasok si Glenda sa kanyang kwarto at doon nagmukmok. Susundan pa sana ito ni Megan para suyuin at humingi ng pasensya. Subalit pinigilan siya ni Jello. Hayaan mo na siya ate. Masyado ka na nagiging mabait kay Glenda eh. Kaya inaabuso ka na niya. Nag-aalala lang talaga ako sa kanya na baka sumama ang loob niya sa akin at tamarin na naman mag-aral. Matuto kang tiisin siya ate. At hindi sa lahat ng oras pagbibigyan mo si Glenda. Napaisip ng malalim si Megan sa sinabing yon ng nakababatang kapatid. Hindi na niya kasi nakikita kung ano ang ginagawang pagkakamali ng kanilang bunso. Kahit nasasaktan na siya sa pagsagot-sagot nito sa kanya, nagagawa niya pa ring ibigay ang mga gusto nito. Isang araw, napapansin niyang nagiging madalas na ang pag-alis ni Glenda sa kanilang bahay. Palagi itong nangihingi sa kanya ng pera sa tuwing may pupuntahan ito. Oh, mukhang may lakad ka na naman yata. Saan ang punta mo? Sasama lang ako sa mga kaibigan ko. May iatinan lang kaming birthday party. Okay, sige. Basta huwag ka magpapagabi ha. 22 years old na ako, Ate Megan. Kaya huwag mo na ako alalahanin. Nga pala, baka pwede ako makahingi ng 500. Para naman saan? Ang granding birthday party ang pupuntahan namin. At nakakaya naman kung wala akong dalang regalo, di ba? Bayaran na natin ng kuryente mamaya eh. Kaya hindi ako makakapagbigay sa'yo ng ganyang halaga. Ang damot mo naman! Hindi naman sa ganun. Sadyang marami lang tayong mga bayarin ngayon. Never mind. Padabog na umalis ng bahay si Glenda at tinayaan na lamang ito ni Megan. Ayaw na niyang magkaroon pa sila ng mahabang pagtatalo. Kinagabihan, pag-uwi ng kanyang asawa, napansin niyang kasama nito ang bunsong kapatid na mukhang nakainom ng alak. Oh, anong nangyari dyan? Nakita ko ang kapatid mo, pasuray-suray sa daan. Kaya sinabay ko na sa pag-uwi. Ay naku naman talaga. Mukhang marami yatang nainom na alak. Ako na magdadala sa kanya sa kwarto. Sige nga mahal, salamat. Hindi na talaga alam ni Megan kung ano pa ang gagawin sa bunsong kapatid dahil wala na itong pinakikinggan sa kahit sino man sa kanila. Hanggang sa napansin niyang parang nagiging malapit na si Glenda sa kanyang asawa. Palagi itong sumasabay sa pagpasok kay Marco at sabay na umuuwi. Sa unay binabaliwala niya lamang ito, subalit isang kataksila nang wawasak sa kanyang damdamin. Nang magkaroon siya ng masamang pakiramdam habang nagtatrabaho, naisipan niyang mag-half day na lang muna at magpahinga sa kanilang bahay. Papasok pa lamang sana siya ng pintuan ng tahanan nila nang marinig ang mga boses na pamilyar sa kanya. Tila ba'y may kung anong ginagawa ang mga ito sa kwarto. Nang buksan ng babae ang pintuan ng silid, tumambad sa kanya ang harutan ng mister at ni Glenda. Ate, anong ginagawa niyo? Mga hayop kayo! Megan,
magpapaliwanag ako. Para saan pa? Para paniwalain ako na wala kayong ginagawa masama? Ate, huwag ka muna mag-isip na masama sa amin ng asawa mo. Manahimik ka. Ang kapal na mukha mong gawin to sa akin. Binigay ko ang lahat ng pangangailangan mo para lamang magampanan ang obligasyon ko bilang nakatatandang kapatid mo. Pero nagawa mo pang bagay na to sa akin. Masyado mong inabuso ang kabaitan ko, Glenda! Huwag ako ang sisihin mo rito dahil ang asawa mo ang siyang namilit sa akin na magkaroon kami ng relasyon kapalit ng mga luho ko. Pumayag ka naman, ang tanga mo! Nakakadiri kayo sa totoo lang! Bumuhos ang mga luha ni Megan ng sandaling yun. Maya-maya pa, nag-impake na siya ng kanyang mga gamit upang lisanin na ang kanilang bahay. Mahal, saan ka pupunta? Pakiusap, huminahon ka na muna. Bitiwan mo nga akong buwisit ka. Hindi ka na nahiya sa akin. Bakit ang kapatid ko pa? Natukso lang naman ako sa mapang-akit niyang tingin sa akin eh. Pero maniwala ka, ikaw ang mahal ko. Hindi ako tanga para paniwalaan pang sinasabi mo. Inabuso mo rin ang pagiging mabuting asawa ko sa iyo. Kaya mas mainam na lumayo na lang ako sa inyo. Wala nang nakapigil sa pag-alis na yun ni Megan at naglakad na siya ng walang direksyon. Labis siyang nasaktan sa ginawang pagtataksil ng kanyang asawa at ng kapatid. Hindi man niya alam kung saan pupunta, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Hanggang sa maisip niyang humingi ng tulong sa kanilang Lola Miranda upang pansamantalang manatili sa bahay nito. Nasa kabilang barangay lang ito, kaya mabilis niya itong napuntahan. Anong ginagawa mo rito? Lola Miranda, tulungan niyo naman ako. Bakit ka umiiyak? May nangyari bang masama? Alam kong pinagbabawal ng mga magulang namin na lumapit sa inyo. Ngunit wala akong ibang malapitan ng tulong bukod sa inyo. Ano ba kasi talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin. Pagkatapos kong maging mabuting ate, inabuso lang ni Glenda ang kabaitan ko. Nakipagrelasyon siya sa asawa ko at hindi nila iniisip ang pwede kong maramdaman. Sinasabi ko na nga ba, walang mabuting maidudulot ang ampon na yon. Kasalanan ito ng inyong ina. Kung nakinig lang siya sa akin na wag nang kupkupin ang sanggol na iniwan sa kanya ng kaibigan, marahil hindi mo siya magiging pasakit ngayon. Minahal ko siya bilang tunay na kapatid. Kaya hindi ko lubos akalain na magagawa niya akong saktan. Inabuso niya ang kabaitan ko sa kanya. Dapat sa babae na yon, binibigyan ng mabigat na kaparusahan. Yung magdurusa siya sa sobrang sakit. Kaparusahan? Hindi nauunawaan ng babae ang sinasabi ng kanyang lola. Subalit batid niyang may masama itong hangarin sa kanyang kapatid. Isang magaling na babaylan si Lola Miranda, ngunit pinili nitong maging mangkukulam dahil sa mga masasamang karanasan. Nang alukin niya ng tulong ang apo, mariin itong tumanggi sa kanya. Hindi ka na dapat maawa sa babaeng yon. Hindi mo naman siya tunay na kapatid. Itigil mo na ang pagiging mabuti sa kanya. Pero kasalanan sa Diyos ang gagawin natin sa kanya, Lola. Hindi kaya ng konsensya ko na ipakulam siya. Huwag kang ang tanga. Gumising ka na sa katotohanan na kahit kailan, hindi niya matatawaran ang kabaitan mo sa kanya. Sa halip, inabuso niya pa ang pagiging mabuti mong kapatid. Nararapat lang na bigyan natin ng parusa ang babaeng yon. Ang pangungumbinsin yun ni Lola Miranda sa kanyang apo ay hindi nagtagumpay. Natatakot si Megan na makagawa ng kasalanan sa Diyos, kaya pinanindigan niya ang kanyang pagtanggi. Ngunit magbabago ang kanyang isip nang malaman niyang pinagpatuloy pa rin ni Glenda at ng kanyang asawa ang relasyon ng mga ito. Kaya naman mas tumindi pa ang galit niya na naging dahilan naman para tanggapin na sa wakas ang tulong na inaalok sa kanya ng matanda. Gusto kong pareho silang magdusa sa matinding sakit.
Hindi na ako magdadalawang isip na gawan sila ng kasamaan. Kaya Lola Miranda, tulungan niyo po ako. Sigurado ka na ba na pati ang asawa mo ay bibigyan natin ng kaparusahan? Nagsinungaling siya sa akin na ako ang mahal niya. Kaya nararapat lang na bigyan siya ng karamdaman na magpapahirap sa kanya. Kung ganon, kumuha ka ng mga personal nilang gamit at ibigay mo sa akin. Tuluyan na ngang nakumbinsi si Megan na gawa ng masama ang mapang-abusong kapatid at ang kanyang mister. Nang magtungo siya sa kanilang bahay, galit na bumungad sa kanya ang kapatid na si Jello. Hindi niya naman inaasahan ang maling pagtrato nito sa kanya. Bakit ka pa bumalik dito sa bahay? Iniwan mo na kami at pinabayaan, di ba? Jello, anong sinasabi mo? Akala mo ba hindi ko alam na ginawa mo lang dahilan ng kasalanan ni Glenda sa'yo para takasan ang obligasyon mo sa amin? Hindi totoo yan. Lahat ng tulong at sakripisyo ko sa inyo, bukal sa kalooban kong gawin. Pero ano ang sinukli niyo sa akin? Inabuso niyo ang kabaitan ko. Alam ko rin ang kalokohan na ginagawa mo, Jello. Pero pinili kong manahimik dahil mahal ko kayo. Isang kasinungalingan lang yan, ate. Aminin mo na lang kasi na napagod ka na sa obligasyon mo sa amin. Tumigil ka na, Jello. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Nagtungo na lamang si Megan sa kwarto nila ng asawa, ganun din sa silid ni Glenda upang kumuha ng personal na gamit na mga ito. At mabilis niya itong inilagay sa kanyang bag. Umalis siya sa kanilang bahay na parang walang nangyari. Pagbalik niya sa bahay ni Lola Miranda, agad niyang binigay ang mga bagay na nakuha. Isinagawa naman agad ng matandang orasyon para sa sumpa na ipapataw sa 2 taong nanakit sa kanyang apo. Mamayang hating gabi, mararamdaman na nila ang paunang sakit na magdudulot sa kanila ng pagdurusa. Lola Miranda, ano ba ang una nilang mararamdaman? Malalaman mo rin, Apo. Magtiwala ka lang sa akin dahil ako na ang bahala sa lahat. Maraming salamat po, Lola. Kinakabahan man ang babae sa maaaring mangyari, ngunit desidido na siyang gawa ng masama ang mga taong nanakit sa kanya. Kinagabihan, sabay-sabay na kumakain ang mister ni Megan at ang kanyang 2 kapatid. Habang masayang naghahapunan ng mga ito, biglang nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Glenda hanggang sa masuka na rin ito dahil tila ba nalamigan ang kanyang sikmura. Ilang sandali pa, nasundan naman ito ng pagkirot ng ulo ni Marco. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Ano ba nangyayari sa inyo? Kuya Jello, hinugasan mo ba na maayos ang mga pagkain bago mo lutuin? Baka mamaya na food poison na kami. Ha? Kung ganun man, bakit kayo lang ang may nararamdaman? Kumain din naman ako pero walang masakit sa akin. Ang masamang pakiramdam na kanilang nararanasan ay nagpatuloy pa ng ilang oras. Dahilan para mawalan sila ng lakas at tuluyang manghina. Nasundan pa nga ito ng pagkakaroon ng mataas na lagnat. Tanging si Jello lamang ang nag-aasikaso sa kanila at hindi nagiging komportable si Marco. Kaya nagpa siya na itong umuwi sa magulang, ngunit tinutulan ito ni Glenda. Alam mo naman na masama ang pakiramdam ko, kaya hindi mo ako pwedeng iwan. Pareho tayo may sakit at nahihirapan na si Jellong asikasuhin tayong 2. Kung nandito lang sana si Megan, sigurado gagaling agad ako dahil magaling siya mag-alaga. Bakit ba bukang bibig mo na lang lagi yan si Ate Megan? Lumayas na nga siya rito sa bahay pero hinahanap mo pa rin siya. Dahil mahal ko ang ate mo. Kung hindi mo ko inakit, wala sana ako sa ganitong sitwasyon. Ang kapal na mukha mo. Sige, umalis ka na rito. Wala kang kwenta. Talagang aalis ako rito. Nagsisisi ako na pinatulang kita. Hindi na nagdalawang isip si Marco na iwanan na si Glenda kahit na may masama itong nararamdaman. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pag-alis. Habang papasakay siya sa jeep, nakita niya si Megan na tila patungo sa kanilang bahay. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit namumutla ka? Megan, mabuti naman nagkita tayo.
Kumusta ka na? Maayos naman ako. Ang totoo nga niyan, hinihintay ko na lang ang karma niyo ni Glenda. Alam ko malaki ang kasalanang nagawa ko sa'yo. Pero sana naman mapatawad mo ako. Sorry ka, pero walang salita ang makakapaghilom ng sugat na ginawa niyo sa akin. Titiyakin ko na magdurusa kayo. Megan, nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Humahagulgol na sabi ni Marco. Ngunit binaliwala lamang siya ni Megan at iniwan siyang umiiyak. Samantala si Glenda, hindi na mapakali sa mga nangyayari sa kanya. Ay, nakakainis naman. Bakit ba ang kati-kati ng balat ko ngayon? Huwag mong kamutin dahil baka magsugat yan. Kung magpatingin ka na kaya sa doktor. Sige, basta bigyan mo ako ng pera para sa pagpapacheck up ko sa doktor. Bakit hindi ka humingi ng tulong kay Ate Megan? Nasisiraan ka naman ng bait, kuya. Bakit naman ako hihingi ng pera sa mayabang na yun? Iniwan niya tayo dahil pagod na siya sa responsibilidad niya sa atin. Oh, sino nga asahan mo sa pagpapagamot mo? Huwag mo sabihin ako. Kaya ko na ang sarili ko, no? Pinagpatuloy ni Glenda ang pagiging masamang kapatid nito sa Ate Megan niya. Kahit na nakakaranas na siya ng matinding paghihirap sa karamdaman, wala siyang pinagsisisihan sa kanyang nagawa, ngunit lumala naman ang kanyang kondisyon. May tumubong maliliit na bukol sa pribadong bahagi ng katawan niya na nagbibigay sa kanya ng matinding sakit. Pakiramdam niya, palaging mabigat ang kanyang puson, dahilan para mahirapan siyang makabangon sa hinihigaan. Glenda, may binigay sa aking halamang gamot yung kapitbahay natin. Subukan mo raw itong inumin at baka makatulong sa sakit mo. Hindi yan ang kailangan ko. Anong gagawin natin sa sakit mo? Wala ka namang perang pampacheck up sa doktor eh. Kuya Jello, kung pumunta ka kaya kay Ate Megan, sabihin mo kailangan mo ng pera ngayon. Nakikiusap ako, tulungan mo naman ako. Sa tingin mo tutulungan niya tayo matapos ang ginawa mo sa kanya? Kung hindi mo ako tutulungan na makalapit sa kanya, parang inayaan mo na rin ako mamatay. Ay naku naman, kinonsensya mo pa talaga ako. Nang dahil sa labis na awa ni Jello sa bunsong kapatid, naglakas loob itong lumapit sa kanyang Ate Megan. Nakasalukuyan ang nakatira sa bahay ng kanilang Lola Miranda. Ate Megan, Bakit ka na parito? hindi ka na ba talaga babalik sa bahay? Alam mo ba na umalis na ron si Kuya Marco? Wala na sila ni Glenda. Anong pakialam ko sa dalawang yan? Alam ko naman na kaya niyo ako pinababalik sa bahay dahil wala nang gumagawa ng mga gawaing bahay ron. Wala na ring nagbibigay sa inyo ng pera para sa mga luho nyo. Tama ako, di ba? Pareho lang kayo ni Glenda na mapang-abuso. Nasaan na yung pangako mo kina inay at itay na kahit anong mangyari hindi mo kami pababayaan? Talaga bang paninindigan mo na ang pag-iwan sa amin ni Glenda? Walang utang na loob ang ampo na yon. Kaya kung ano man ang nararanasan niyang hirap, nararapat lang yun sa kanya. Ibang-iba ka na talaga. Hindi na ikaw yung ate namin na mapagmahal. Kung hindi inabuso ng babaeng yun ang kabaitan ko, hindi ako magkakaganito. Umalis ka na at bumalik sa bahay dahil baka naghihingalo na si Glenda. Tahas ang pagsasalita ni Megan at pinagsarahan niya ng pinto ang kapatid na lalaki. Samantala, pagka-uwi ni Jello, narinig niyang umiiyak si Glenda dahil sa sobrang sakit na nararamdaman nito. Ano nangyayari sa'yo? Kuya Jello, kanina pa sumasakit ang tiyan ko. Parang may kung anong gumagalaw sa loob. Kailangan mo na talaga madala sa ospital ngayon. Binuhat ni Jello ang kapatid at dinala ito sa pagamutan. Nang tignan si Glenda ng doktor, wala naman itong nakitang problema sa kanya. Binigyan na lamang muna siya ng gamot para maibsan ang kirot na nararamdaman. Ang nangyayari sa kanya, siya ring nararanasan ni Marco. 3 linggo na ang lumipas. Ang karamdaman nilang yun ay mas tumindi pa. Bumagsak ang kanilang mga pangangatawan at nagmistulang butot balat na lamang. Nang dahil sa matinding paghihirap, muling sinubukan ng mister ni Megan na hingi ng kanyang kapatawaran. Megan, alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo.
Pero sana magawa mo pa akong patawarin. Kailangan na kailangan kita ngayon at hindi ko alam kung magtatagal pa ba ang buhay ko. Bakit? Nararamdaman mo na ba na mamamatay ka na? Kawawa naman kayo ni Glenda dahil pareho kayong nagdurusa ngayon. Pinagsisisihan ko na ang nagawa ko sa'yo. Patawarin mo ko, Megan. Pagmamakaawa ni Marco, ngunit bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Kahit nanonood na sa buto ang galit sa kanya ng misis, nagawa pa rin siya nitong dalhin sa ospital. Hindi naman niya sukat akalain na magtutungo ron si Glenda kasama si Jello na umaalalay. Nag-alala ito sa kanya nang malamang nasa ospital ang lalaki. Ano nangyari kay Kuya Marco? Sa tingin ko malapit na siyang mamatay. Bakit ba ganyan ka magsalita, ate? Asawa mo pa rin siya. Inago mo na siya sa akin, di ba? Wala na akong pakialam sa kanya. Ikaw na ang bahala sa lalaking yan. Nagdurusa man ako sa karamdaman ko ngayon. Wala pa rin akong pinagsisisihan sa ginawa ko sa'yo. Napakawalang puso mo sa totoo lang. Kung wala akong mabuting puso, hindi mo magagawang maagaw sa akin ang asawa ko. Inabuso mo ang kabaitan ko. Kaya matitikman mo ngayon ang galit ko. Tumigil na nga kayo. Hindi na dapat kayo nag-aaway. Pag-awat ni Jello sa kanyang mga kapatid, tahimik namang umalis si Megan sa ospital at bumalik na sa bahay ni Lola Miranda. Pagkarating niya sa tahanan ng matanda, nakita niyang nagdarasal ito habang pinaliligiran ng mga kandila. Anong ginagawa ninyo? Pinapalakas ko ang sumpang pinataw ko sa kapatid at asawa mo. Malapit nang magtapos ang kanilang buhay. Kaya tatagan mo ang sarili mo, Megan. Pero hindi ko po sila gustong mamatay. Ang sabi ko, bigyan lang natin ng leksyon ang dalawang yon. Wala ka nang magagawa ngayon dahil hindi na rin magtatagal ang kanilang buhay. Bakit ngayon niyo lang sinabi yan sa akin? Sandali nga. Akala ko ba matindi ang galit mo sa kanila? Huwag mong sabihin sa akin na naawa ka na sa mga yon. Galit ako sa kanila, pero hindi ko gustong umabot sa ganito. Huli na ang lahat, Megan. Kaya wala ka nang magagawa. Alam kong may iba pang paraan. Ang kaso ayaw nyo lang gawin, Lola. Nakikiusap ako. Itigil nyo ng pananakit sa kanilang dalawa kung sa kamatayan lang ito mauuwi. Tumigil ka! Pareho lang talaga kayo ng iyong ina. Kung galit ka sa kanila, dapat paninindigan mo. Umalis ka na rito kung kukontrain mo lang ang ginagawa ko. Walang nagawa si Megan sa binabalak na gawin ni Lola Miranda. Kaya naman bumalik na siya sa kanilang bahay upang tingnan ang lagay ni Glenda. Oh, bakit ka narito? Kumusta na ang lagay mo? Ito, mukhang mamamatay na talaga ako. Masaya ka na ba, ate? Yan ang kabayaran sa lahat ng ginawa mo sa akin. Kung nag-isip ka lang sana ng maayos, hindi mo yan sasapitin. Binigay ko ang lahat sa'yo kahit na ampun ka lang ng mga magulang namin. Pero inabuso mo lang ang kabaitan ko sa'yo. Anong sinasabi mo, ate? Hindi ka namin tunay na kapatid ni Jello. Dahil iniwan ka lang ng tunay mong ina kina Itay at Inay. Nangyari yun nung 3 taong gulang ka pa lang. Hindi totoo yun. Sinasabi mo lang yan para saktan ang damdamin ko. Glenda, totoong sinasabi ni Ate Megan. Hindi ka talaga namin tunay na kapatid. Mga sinungaling kayo! Hindi matanggap ni Glenda ang katotohanan. Kaya labis itong nasaktan. Mas kinamuhian niya pa si Megan at sinisisi sa lahat ng nangyari sa kanya. May nararamdaman man siyang sakit, nagawa niya pang magwala at ipagtatapon ng ilang gamit niya. Tumigil ka na. Walang magagawa ang galit mo. Magpahinga ka na at bukas ipapatingin kita sa albularyo. Ngayon ka pa nagmamalasakit sa akin kung kailan malapit na ako mamatay. Saka, anong kinalaman ng albularyo sa sakit ko? Bakit? Kaya niyo ba akong pagalingin? Sa tingin ko, oo. Dahil may itim na kapangyarihan ang bumabalot sa katawan mo. Anong pinagsasasabi mo, Ate Glenda?
Wala ako nauunawaan sa mga sinasabi mo. Nang dahil sa matinding galit ko sa'yo, nagawa kitang ipakulam, Glenda. At si Lola Miranda ang nagsagawa nito. Nagawa mo talaga ang bagay na yan sa akin? Hindi ko magagawa ang kasamaan na yon kung hindi mo inagaw sa akin ang asawa ko. Inabuso mo ang kabaitan ko. Kaya nanuot ang galit sa puso ko. Pero Ate Megan, mali pa rin ang ginawa mo kay Glenda. Alam mo naman kung gaano kasama ang lola natin eh. Kaya paano mo nagawang lumapit sa kanya? Kung ano man ang nagawa ko, pinagsisisihan ko na yon. Kailangan nating madala si Glenda sa magaling na albularyo para kontrahin ang karunungan ni Lola Miranda. Sa sandaling yun, hindi na alam na magkakapatid kung paano patatawarin ang isa't isa. Ngunit batid ni Megan na nasa panganib na ang buhay ni Glenda. Kaya naman sinikap nilang maghanap ng manggagamot na makakatulong sa karamdaman ng kapatid. Subalit paulit-ulit silang nabibigo. Napapagod na ako. Gusto ko na lang mamatay. Huwag mo yung sasabihin dahil hindi tayo pwedeng sumuko. Hayaan mo na lang ako mamatay. Sa bagay, yun din naman ang gusto mo, di ba ate? Wala ako rito kung gusto kong mamatay ka. Pareho lang tayong may pagkakamali. Kaya hayaan mo na akong gawin ang nararapat. Bumuhos na lamang ang mga luha ni Glenda sa sinabi na yon ng kanyang ate Megan. Sa patuloy na pagmamalasakit nito sa kanya, napagtanto niya na siya ang higit na nagkamali sa kanilang dalawa. Samantala, nabalitaan naman nila na pumanaw na si Marco dahil sa karamdaman nito. Ang pangyayaring yun ay mas ikinatakot nilang lahat. Sa mga sumunod pa na araw, naging komplikado na ang lahat. Ate Megan! Ano nangyayari sa'yo? May masakit ba? Sobrang sakit ng ulo ko. Hindi ko na kaya ang sakit. Sandali, kukunin ko ang gamot mo. Nagmadaling kumilos si Megan para kunin ang gamot ng kapatid. Ngunit pagbalik niya, nawalan na ng malay si Glenda. Nang dahil sa matinding takot niya, agad nila itong dinala ni Jello sa ospital. Hindi naman nila sukat akalain na doon pa nila makikilala ang mahusay na albularyo na si Tatay Rogelio. Naging pasyente ito sa paggamutan dahil sa isang aksidente sa kalsada. Hindi siya magagamot sa pag-abutang ito dahil may itim na karunungan ang bumabalot sa kanyang katawan. Paano niyo po nalaman? Dahil sa akong albularyo, sa unang tingin ko pa lang sa kapatid mo, alam kong nakulam siya. Kaya niya bang gamutin ang kapatid ko? Hindi ako sigurado, pero pwede kong subukan. Kung gusto nyo, sumama kayo sa bahay ko ngayon. Palabas na rin naman ako sa ospital na ito. Sige, sasama po kami sa inyo. Hindi na nagdalawang isip pa si Megan na ipatingin ang kapatid sa albularyo na kanilang nakilala. Sumama sila sa bahay nito para matingnan ang kalagayan ni Glenda. May mga malalim na sugat sa katawan ng babae at ang mga mata nito ay namumugto at lubog na rin. Mababakas sa kanyang mukha ang matinding pagod at paghihirap. Mabuti na lamang at isang magaling na manggagamot si Tatay Rogelio at nagawa nitong kontrahin ang karunungan ni Lola Miranda. Ate Megan, huwag ka muna magsalita, Glenda. Mas mainam na magpahinga ka muna. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Alam kong nahihirapan ka na, pero hindi mo pa rin ako sinusukuan. Dahil kapatid kita, at kung ano man ang naging kasalanan mo sa akin, pinapatawad na kita. Maraming salamat talaga, ate. Sa pagpapatawad na yun ni Megan, naging maayos ulit ang samahan nilang magkakapatid. Sa ilang linggo namang panggagamot ni Tatay Rogelio sa karamdaman ni Glenda, unti-unti nang bumubuti ang lagay nito. Subalit binawian ng buhay si Lola Miranda.
Hindi niya nagawang protektahan ang sarili laban sa karunungan ng albularyo. Mabuti naman, umaayos na ang lagay mo, Glenda. Gaganda na ulit ang balat mo. Konting gamutan pa. Maraming salamat talaga sa inyo ni Ate Megan. Dahil hindi niyo ako pinabayaan. Simula ngayon, hindi na tayo mag-aaway-away. Dapat unawain natin at mahalin ang isa't isa. Opo, ate. Nga pala, hindi ka ba dadalaw sa puntod ng asawa mo? Natahimik si Megan sa sinabi na yon ni Glenda. Sa totoo lang, nahihirapan pa siyang patawarin ng mister. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagawa niya rin itong puntahan sa puntod nito. Naisip niya na makakalaya lang siya ng lubusan kung wala nang natitirang galit sa puso niya. Tunay nga na ang pagpapatawad sa ating kapwa ang magbibigay ng katahimikan sa ating mga buhay. Palaging tatandaan, ang pagtatanim ng puot at galit sa puso ay walang magandang maidudulot sa ating pagkatao. Wakas! Shoutout po uli sa commenters ng last story natin. Sina Yasden Love, Maridin Leonardo from California, USA, Reka Jukoy from Singapore, Virginia Divina from Saudi Arabia, Angelina I from California, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Gia Gigi, Rosalina Bugayong, Miss Dada Carlos, Kimpoy Feliciano, Arlene Torquisa, Michelle Gimbo, Chef M at shoutout kina Ate Auring, Ate Ne, Faye, Minda, Ana, Kuya Dennis, Gandang Leslie at Poging J ng Amira Boxes Handicrafts, Mirasol Masuher, Weng Orasyon, Miss Maura, Cristina Peru, Merly, Jocelyn Morilla from Mindoro, Delia Cato and family from Muntinlupa, Jasmine Vicente, Zane Axel Ranada, Brian Landicho and family, Ben Abanyo, Jen Esto from Hong Kong, Rubina, Elaine Cargente, Crisgel Mamado, Vivian Baterbonia, Angelito Laurio, Norvia Cabanyero, Kim Bara, Resel Galope from Gamagori, Japan, Vernally Ninsho, Lisa Takada from Japan, Jack 20M, Chuchay Kulit from Hong Kong, Amanda Joyce Page from Angeles City, Mercy Grace Shotting, Ramel Siraspe, Clement on Fire, Vicky Galvez, Virginia Bele, Kimpoy Feliciano, Phoebe Ranyada, Pamela Allen, Josefina Fuellas, Joan Calma, Roberto Cremen, Josephine Beroya at kina Willie, Joey, Jenny, John, Joelyn, Rodrigo Gonzalez, Princess Apple Crimen, Maria Susana Rodelas, Belen Malbas, Beth Mercado, Catherine Pielago at shoutout sa Pielago, Agoncillo and Fabi family from General Luna, Quezon, Jennifer 1, Jana 013 from Bacoor, Cavite, Teresa Balino, Elizabeth Dunca from California, USA, Rachel Jarabejo, Lorna Cabigas, user C2N3P, Lydia Lopez, Mary Joy Noble at Estrella Cortez from Canada. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal.